nagpapasalamat ako sa inyong lahat at napakainit ang binigay ninyong salubong sa akin. Hindi ko pa akalain, ang sabi sa akin, meron daw Christmas party at may pabingo. At sabi namin, di pumunta naman tayo para makabati lamang. Kaya kami narito para makasama kayo dito sa inyong ating pagdiriwang, dito sa ating counting sado-sado para sa darating na Pasko. Kami po ay sinamahan po ng inyong congressman at inyong susunod na congresswoman na umiikot sa iba't ibang lugar. At kami nakikipag-usap at nakikipag-ugnay sa ating mga, halimbawa yung mga magsasaka, yung mga iba't ibang sektor ng ating lipunan para nga malaman kung ano ang kanilang mga hinaing, kung ano ang kanilang nagiging problema, kung ano ang kanilang hinaharap sa araw-araw nilang pagpabuhay para naman malaman po natin kung ano ba ang pangangailangan at kung ano ba ang magagawa ng isang nasa serbisyo publiko sa taong bayan. Yan lang po ang aming sadya. Dahil kaya naman po, ako'y tumakbo at naging kandidato bilang vice-presidente para tuluyan magserbisyo sa taong bayan. Yan po ang aking nanayin. Yan po ang aking pangarap. Yan po ang aking layunin. Alam niyo po, kapag ako'y nakikipag-usap, nag-uusap tungkol sa mga iba't ibang problema, halimbawa na hinaharap natin, lagi kong nakikita, lagi kong sinasabi, lahat ng problema na hinaharap ng ating mga kababayan ay may sagot. Lahat yan ay may solusyon. Ngunit, hindi natin magagawa ang kailangan natin gawin kung hindi tayo nagkakaisa, isang lahing Pilipino. Dahil nakikita ko na nahihirapan pa rin. Mahirap pa rin ang mga Pilipino. Wala pa rin trabaho. Marami pa tayong problema sa droga. Marami pa tayong problema sa presyo ng bilihin. Lahat yan ay nangyayari dahil sa aking pananaw ay tayo, ang lipunan natin ay hindi na nagkakaisa. Ang lipunan natin ay nagkakawatak-watak na. At ito ay nangyari dahil ang ating mga ibang leader ay pinag-aaway-away tayo at pinaghihiwa-hiwalay tayo. At ginagawa nila yun alang-alang sa politika. Dapat palitan na natin yan. Dapat alalahanin natin, walang magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino rin. Walang tutulong sa Pilipino kundi ang kanyang kapwa Pilipino rin. Kaya po, ang aking advokasya, ang aking panindigan dito sa kampanya nito ay paalala sa buong banda na tayo ay Pilipino. Tayo man ay Ilocano, Tagalog, tayo mag-Bicolano, Bisaya, lahat tayo ang punot-dulo, tayo ay Pilipino. Dapat nagmamahalan, dapat magtutulungan. Kaya tamang-tama, ganito ngayon na panahon ng Pasko, na maalala natin, habang tayo nag-i-enjoy kasama ang ating mga pamilya, kasama ang ating mga mahal sa buhay, dapat natin maalala, ito ang dapat ng samahan ng hindi lamang ng mga malalapit sa akin, kung hindi na kailangan ito yung pagsasama ng lahat ng Pilipino. Para ngayon, para makita uli natin na nagtutulungan, na lahat ng Pilipino nagtatrabaho, hindi lang para sa kanilang sarili, kung hindi para sa taong bayan, para sa sambayanan. Hindi nagtatrabaho para sa sariling kapakanan, para sa kanilang partido, para sa kanilang grupo, para sa kanilang pamilya. Kung hindi, lahat ng dapat natin iluklok sa mga matataas na posisyon ay nagtatrabaho para sa kapakanan ng taong bayan. Yan po ang aking pangarap at aabutin natin po itong pangarap na ito kung tulungan po ninyo ako, suportahan po ninyo ako dito sa aking pinaglalaban na ipagkaisa muli ang Pilipinas. Partido bigla mo naman ginanahan ako mag-speech ng Toledo. Panay naman ang palakpak nyo. Malakas na yung kainin mo, malakas na mga sinawin mo. Wala pa. Awan pa. Meron kayo ng tabi. May ako din po.
tayo sa ginagawa natin. Anyway, ipagpatuloy po natin. Ako'y dumatang po kami rito para bumati sa inyo na makapagsabi sa inyo magdala ng konting katuwaan, magdala ng konting katatawanan para naman maramdaman natin ang isang selebrasyon na napaka-importante, na napakahalaga para sa ating mga Pilipino sa pagdating ng Pasko at pagdating ng Bagong Taon. Kaya nandito po ako para ulit nabatiin kayong lahat, pasalamatan kayong lahat sa inyong napakainit na salubong at batiin ko kayo po ng Merry Christmas and a Happy